Magandang araw mga kaibigan. Ganda itong pag-usapan natin ngayon. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong Facebook reel posted by Salik Daurong. Title lang dito is Na Real Talk si Congressman Abante di makasagot. Interview ni Christian Isguera, isang dilawan na vlogger, political analyst. In-interview niya itong si Congressman Abante. Ang ganda yung tanong. Anong karapatan niyong mag-impeach kay Vice President Sara Duterte sa issue ng korupsyon kung kayo mismo sa Kongreso meron ding bahid ng korupsyon? Nako, hindi po makasagot ng matino ang Congressman Abante. Papakinggan natin. Nasasaktan, especially in the court of public opinion because of the flood control scandal. So ang tanong, anong kay ninyo na mag-impeach ng Vice President on issues of corruption when in fact many of you are also facing that allegation, at least in the court of public opinion? Well, ano ulit yung tanong mo? 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 Mag-i-impeach kayo ng Vice President on issues of corruption, at least, kung marami sa inyo, nasasakdal din sa court of public opinion, at least, sa issue ng corruption. Nasasakdal. Isa. Especially in the court of public opinion because of the flood control scandal. So ang tanong, anong kay ninyo na mag-impeach ng Vice President on issues of corruption when in fact many of you are also facing that allegation, at least in the court of public opinion? Well, ano ulit yung tanong mo? 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 Mag-i-impeach kayo ng Vice President on issues of corruption, at least, kung marami sa inyo, nasasakdal din sa court of public opinion, at least, sa issue ng corruption. Nasasakdal. I'm sure nakasagot din si Congressman Abante. Pinutol lang hindi ko na alam ang sagot niya. Siguro sabi niya na wala kaming ginagawa. Basta itong si Abante, bishop kasi, pastor ang tingin niya sarili niya malinis. Sinabi niya, magsisi na kayong mga magnanakaw sa gobyerno. Malinis na malinis ang tingin niya sa kanyang sarili. Hindi daw siya magnanakaw. Okay. Kaya, I don't know paano niya sinagot yan. But, in fairness, itong kay Christian Isguera, anti-Duterte ito. Kaya lang, ang ganda yung tanong niya. I-impeach nyo ang Vice Presidente on issues of corruption. Kayo mismo, meron ding bahid ng korupsyon sa Court of Public Opinion. Yan. Ang tingin ng karamihan talamak ang korupsyon sa Kongreso. Kanina, o kahapon pa ito nagsimula, may kumakalat na post, Biz News Asia, yung business news in Asia. Cover story nila, the biggest criminal syndicate in the country is Congress. Na hindi pinalampas ni Edo Manzano, sinabayan din niya ng konting patutsada na nito, Pilipinas daw, kung ang korupsyon may sama sa Olympic sport. Paano may sama? Olympic sport ang korupsyon. Pilipinas, sure winner. Atin ang gold, atin ang silver, atin ang bronze. Dahil isa tayo sa pinaka-corrupt na bansa, hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Ano ba yan? Kasi tingin ng mga, hindi naman pera de los buenos. May mga matitino ring kongresista. But it seems, yung iba, normal na lang yun.
Pirin mo yung budget natin, binalahura nila. Well, may corruption na forever. Kahit saan, kahit anong administrasyon, kahit saang bansa may corruption. Kailang itong administrasyong ito, grabe, talamak ang corruption. Yung, lalo na, flood control pa lang yan na-i-expose. Wala pa yung farm to market roads. May mga ghost hospital, may mga ghost students. Grabe. Halos lahat. Mayroon bang korupsyon sa AFP, pagpapatayo ng mga infrastruktura para sa mga sundalo. Although walang kasalanan ng AFP. Dahil hindi sila nag-implement ng project. DPWH pa rin ang may kasalanan. So there is so much corruption. Oh, sinampahan daw kuno ang Pangulo ng impeachment dahil sa corruption, dinismiss kaagad. O, ito na, Vice Presidente na. Sabi ni Congressman Eli San Fernando, nakikita niya, lulusot at lulusot yan sa Committee on Justice. Papasa. So, ibig sabihin, aakyat sa plenaryo. So, dyan na ang tunay na labanan. Makakakuha ba ng enough votes, 1/3, para ang impeachment ni BP Sara is aakyat sa Senado. Ang prediction ni Congressman Eli San Fernando, which I agree, is mahirapan makakuha ng 1/3. Hindi katulad nung last year, February 5, may promise of, according to Congressman Tiangco, merong pundo na nakalaan pang pipirma. Kaya ang bilis, pirma kaagad. Hindi na binasa yung articles of impeachment. Hindi alam kung ano yung kasalanan. Kasi kung congressman kang nag-endorse, alam mo kung ano yung kasalanan ni BP Sara. Kaya iakyat mo sa Senado, kakasuhan mo siya doon. Ang kanila, wala lang. Basta pirma. Basta may pondo. Ganon ang nangyari. So, mahirapan daw sila ngayon. I hope so. Kasi wala nang padulas, wala nang pundo according to Congressman Toby Tiangco. Hindi katulad last year. Dahil wala namang padulas, bakit pa ako pipirma? Delikado. According to Congressman San Fernando, pinag-iisipan na ng mga kongresista yung political career nila sa 2028. Sana naman hindi sila makakuha ng sapat na bilang para ma-impeach si BP Sara, aakyat sa Senado ang kanyang kaso. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Huwag muna ni si Auntie ang matagaano gyero nga dako kayang pasalamat. Dako nang kay naabutang kay sen kuan. Salamat kayo dagpaayo sa among pagkuan.